Sino nagkagat nito? Ako alam ko kung sino nagkagat nito. Ikaw, alam mo ba? Pangalan, nagkagat nito. Pangalan, Ambet. No? Ambet yung nagkagat nito? Tama ba ako? Ha? Hello, hi mga nay! How's your day po? Anyway, kung naaalala nyo pa, nag-post ako noon about sa check-up nung 3 bulinggit. Ayan, di ba? March 5 pa yon. So ano na ngayon? May na. Bumalik nga pala kami ni Kuya Bill para kunin yung resulta ng kanyang x-ray at magpa-follow up check-up din sana. Yun nga lang, pagpunta nga namin sa pagpapalista ng mga magpapa-check up, hindi pa nga daw pwede at alauna pa nga daw ng hapon pwedeng makapagpa-check up yung may mga ubo at sipon. So sabi ko kay Kuya Bill, umuwi na nga lang kami dahil ako nga ay may pasok pa. Susunod na lang kako uli kami magpa-check up kapag hindi pa rin nawala yung kanyang plema. Pero bago kami umuwi, dumaan nga muna kami sa palengke para bumili ng mga gulay at mga rekado pang kusina. Kasi nga, pag dito ka bumili sa bayan, medyo mura nga yung kanilang mga paninda. At maaaliw ka rin talaga kasi nga ang daming nakalatag. Magsasawa ka na lang kung alin yung pipiliin mo. Sana all pinipili. $50 lang to lahat eh. Oo. Lahat yun dyan. Ito lang ang tig-trend. At dahil ang mura nga nung mga kagulayan dito, napabili nga ako nitong 3 balot. Mas gusto ko talagang bilhin yung mga nakabalot-balot na to kasi nga hindi na ako bibili ng pa isa-isa. Minsan kasi nahihirapan pa akong alamin kung ano-ano ba yung mga magkakasamang gulay. At kaysa magpakahirap pa akong alamin sila, yan na nga lang nakabalot para isahang bili na lang. Alam ko naman nakaramihan ng mga nakalagay dyan yung iba red check. Pero syempre dahil mura nga siya at nakaisang set na, yun nga yung palagi kong binibili. Namili na rin ako ng sibuyas, bawang, kamatis at siling pansigang para kahit papano meron nga akong stock sa bahay. Buti na nga lang at meron akong dalang konting cash dito. Nire-ready ko talaga yun para kung may gagastusin man ako sa follow-up check-up ni Kuya Bill, meron nga akong hawak na pera. Yun nga lang hindi nga natuloy yung kanyang follow-up. Hindi ko na nga pala nabanggit na pagpunta namin sa bayan kasama nga namin si Tita Dear. Pero pag uwi hindi na nga kami nagkasabay dahil iba nga yung kanyang lakad at iba rin yung amin. Ang inaalala ko kasi talaga kaya ako pina-check up si Kuya Bill dahil nga yung kanyang plema hindi nga mawala-wala. Tapos tuwing gabi lang naman siya inuubo kapag matutulog na. Kaya gusto ko talagang malaman kung kailangan ba tong gamutin o hindi. Pero sa ngayon wala pa nga uli kaming cash para ipapollow up siya. Anyway, pagka-uwi nga namin, dumiretso muna kami dito sa tabing dagat dahil merong ang project si Kuya Bill. Sabi ko sa kanya, kumuha nga muna kami nito bago nga ako pumasok. And since alauna nga yung pasok ko, tot alas 12 tanghaling tapat na andito nga kami sa tabing dagat para mamulot nitong mga shell. Pagkatapos naming mamulot, hinugasan nga muna namin dito sa may gripo. At
bago ako pumasok sa trabaho, ay tinuruan ko nga muna si Kuya Will para butasan to. Yun nga lang, nung sinubukan niya nga magbutas, nasisira nga yung mga shell. Kaya sabi ko kay Bossing, tulungan niya nga si Kuya Will na butasan yung mga shell na hindi ko natapos. Para pag uwi ko, galing sa trabaho, yun na nga yung gagawin namin. At natapos naman nila yung pagbubutas. Kaya pag uwi ko, galing trabaho, buti na lang itulog na yung dalawang bulinggit. At eto na nga yung ginawa at pinagpuyatan namin ni Kuya Will. Nang sumunod na araw ay kami naman ng dalawang bulinggit ang aalis dahil si Kuya Will ay may pasok. Habang nasa bayan nga pala kami ni Kuya Will, bago yung araw na to nag-chat nga si Ma'am Gina. Hi Ma'am Gina, thank you po. At nagbigay siya ng pa-Gcash para sa mga bata. Bago kasi siya umuwi, nagkausap na nga kami na dapat magkikita kami kasama yung mga bata. Yun nga lang nag-commute lang daw sila kaya naman nagpadala na nga lang siya ng Gcash kasi nga hindi natuloy yung meet up namin. At sakto naman din dahil yung mga tsinelas nga nito mga bulinggit sira-sira na. At yun nga yung ibibili ko sa kanila. Tapos bibilihan ko na nga rin sila ng kanilang short na pambahay dahil yung mga short nila sa bahay halos mga loose na nga yung garter. At hindi ko nga maharap na lagyan ng garter. Dahil syempre pagod na tayo sa work. Pero hindi ko pa rin yun itatapon dahil pwede pa nga yung tagpian ng garter. Sayang naman. At dahil medyo maaga nga yung pagbaba namin dito, ay kung nakikita nyo, sarado pa nga yung mga ibang store. Pero kahit pa paano, medyo marami na rin naman yung bukas, kaya yung una naming hinanap, tsinelas nga nitong dalawa. Pagkabili namin ng tsinelas, naghanap na nga rin kami agad ng mga short. Dahil kailangan nga rin namin agad umuwi dahil nga meron pa akong pasok. Dito pa nga lang sa short at saka tsinelas, sus mio, abot na ng 1,000. Samahan mo pa ng mga laruan. Sigurado ako, bago kami umuwi, hindi yan papayag na walang dalang laruan. At syempre, kasama si Kuya Will sa aking bibilihan.
bili tayo laruan na. Mamaya po. Tapos niya na. Opo. Parang gusto. At eto na nga, dito na nga kami dumiretso sa request nila mga laruan. At hindi basta-basta ang pagbili ng laruan. Bawat isa may kategory. Si Bunso, fire truck daw yun sa kanya. Si Kuya Von naman ay police car. Syempre, kay Kuya Ivan, yung mga construction equipment. Ganun talaga sila, meron talaga silang sariling kategory pagdating sa paglalaro ng mga sasakyan. At dahil namili nga ako ng gulay kahapon, ngayon naman, bibili ako ng karne para magnilaga nga kami. Nilagang gulay na may konting karne. Pag sa mahal ba naman ang bilihin ngayon, Diyos mio, eto lang, 150 pesos na agad. At pagkatapos nga naming mamili, uwian time na agad dahil nga meron pa nga akong pasok. At kailangan ko nga rin magluto ng ulam at hadidan si Kuya Vilt dahil nga hindi naman ako nakapagluto kaninang umaga. At pagka-uwi ng bahay, diretso na rin agad sa pagluluto. Ayan na agad yung halagang 150. Ayun. Okay naman, magkakalasang karne na hanggang lalamunan. At habang nagbubukas pa nga lang ako ng ref, meron nang bumubulong sa akin na hindi daw siya yung kumain ng mais. Tignan nyo naman yung itsura. Parang nginat-ngat ng daga. Hilaw po yan ah. Sino nagkagat nito? Tiyalan. Ako alam ko kung sino nagkagat nito. Ikaw alam mo ba? Ah. Hindi mo alam? Dalawa pa oh. Hindi mo alam kung sino nagkagat niyan? Ako alam ko kung anong pangalan nung nag-ano nito. Aray! Oh, doon na! Ang pangalan, nagkagat nito, pangalan Ambet. No? Ambet yung nagkagat nito? Tama ba ako? Ha? At ayun nga, pagkatapos ng interrogation, diretso luto na din. Dahil kailangan pang maghatid ng baon at syempre, papasok pa ako. At habang nagpe-prepare nga ako nang ihahatid ko kay Kuya Vilt, pinabihis ko na nga rin si Kuya Von at si Papa niya na nga lang yung maghahatid sa kanya dahil mauuna na nga akong lumakad sa school. Dahil mauuna nga mag-break time si Kuya Vilt bago nga yung time ng pasok ni Kuya Von. At maya-maya lang din, dito na nga si Kuya Von at nakabike nga sila ni Bossing. Pagkahatid ko kay Kuya Von, umuwi din muna ako ng bahay at nagasikaso ng sarili ko at saka pumasok. At mula nung araw na to, required na nga rin pala kami para mag-uniform. Anyway, hanggang dito na nga lang po muna. Thank you for watching!